Noong 1988 ay may isang waitress na pumasok sa kanyang shift upang magtrabaho sa isang diner. Pagdating niya sa trabaho, ilang minuto pa lang ang nakalipas ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib at ilang segundo lamang ay may mga pananakit na sa kanyang binti, paa, braso at mga kamay na para bang may tumutusok na makirot sa pakiramdam. Kaya umupo siya at tinakala niya na siya ay inaatake sa puso. Dahil malakas ang loob ng babae na ito, kaya hindi siya dumiretso sa doktor at sinabi niya sa kanyang boss na siya ay uuwi sa kanilang bahay at magpapahinga upang obserbahan ang kanyang kondisyon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay yun na pala ang huling beses na siya ay makakapasok sa trabaho dahil matapos ang insidente ay hindi niya malalampasan ang sakit na babalot sa kanyang katawan dahil wala siyang kamalay-malay na siya ay nilason na magiging dahilan ng kanyang pagkasawi. Welcome sa Untold Files, kung saan kukwentuhan ko kayo ng mga storya ng totoong buhay. At kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng topic ay nasa tamang channel ka. Hit like and subscribe dahil malaking tulong po para lumago ang channel na ito. Bago tayo magsimula ay aming pinababatid ang lubos na pakikidalamhati at pakikiramay sa mga naulila ni Peggy na naging biktima ng karumagduman na krimen. Si Peggy ay pinanganak sa lugar ng Central Florida at ang kanyang mga magulang ay may kapansanan sa pandinig. Hindi din sila mayaman kaya hindi naging madali ang buhay para kay Peggy. Pero hindi siya sumuko at siya ay nagsikap na makapagtrabaho at minahal niya ang kanyang trabaho ng buong puso. Siya ay nakapag-asawa at nagkaroon ng 3 anak, ngunit hindi nagtagal sila ay nag-divorce. Muling na-in-love si Peggy matapos ang ilang mahabang taon ng pagiging single parent at siya ay kinasal ulit noong April 1988 kay Pi Carr. Si Pi ay isang divorcee at nagtatrabaho bilang foreman sa isang minahan ng phosphate at may 2 namang anak. Sama-sama sila ay bumuo ng isang bagong pamilya sa bahay ni Pi sa payapa at peaceful na lugar sa Alturas, Florida, na kung saan hindi naglalak ng mga pintuan ang mga residente. Sa una ay maayos ang lahat kahit madami ang members ng family, 3 anak ni Peggy, 2 anak ni Pi at silang mag-asawa. Pero hindi nagtagal masyado ang maganda at masayang samahan na ito dahil unti-unti nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mag-asawa at dahil ito sa selos. Nagsimula ang pagsiselos ni Peggy dahil madalas daw ginagabi sa pag-uwi si Pi at laging nagbababad sa kanilang trabaho. At ang mula ni Peggy ay meron itong babae. Ngunit bago pa lumala ang problema ng mag-asawa ay susubukin ng tadhana ang pamilya ni Peggy at ni Pi ng mas mabigat na sitwasyon. October 23, 1988, ito yung araw na nagkasakit si Peggy at umuwi ng bahay mula sa kanyang trabaho. Ito din yung araw na umalis si Pi upang maghunting, habang ang mga anak naman nila ay may kanya-kanya ding mga lakad. Matatandaan na umuwi si Peggy sa pag-aakala na siya ay inaatake sa puso at nagpahinga lamang sa kanilang kama. Nang dumating ang anak ni Peggy na babae, ay nadatnan niya ang kanyang ina na namimilipit sa sakit at halos hindi na makakilos mag-isa. Kaya agad itong binuhat ng isa pang anak ni Peggy na lalaki at nilagay sa kanilang kotse. Matapos nito ay agad-agad nilang dinala sa ospital. Ginawa ng mga doktor lahat ng test sa kanya. Ang dugo ni Peggy ay sinalang sa iba't ibang test sa laboratorio upang suriin kung anong virus o bakterya ang maaaring naging cause ng kanyang sakit. Ngunit, kung hindi negative ang results ay normal ang lahat ng mga tests. Ang mga doktor sa Winter Haven Hospital ay talaga namang litong-lito kung ano ang totoong sakit ni Peggy dahil mismo sila ay walang maibigay na sagot tungkol dito. Umayos naman ang bahagya ang kondisyon ni Peggy nung siya ay nasa ospital, ngunit hindi pa din nawawala ang paminsan-minsang matinding kirot ng kanyang katawan at mabilis na tibok ng puso. Ngunit kahit papaano ay bumuti ng kaunti ang kanyang kondisyon. Kaya matapos ang halos na 3 araw na obserbasyon ng mga doktor kay Peggy, ay walang nagawa ang pamilya kundi iuwi sa kanilang bahay ang kanilang mama upang doon na lamang magpagaling. Kung anong sakit man ang dumapo sa kanya ay hindi pa din alam ng mga doktor at binigyan lamang sila ng painkillers na mga gamot para sa sakit ni Peggy.
Naiuwi nila sa bahay si Peggy ay mas lalong naging malala ang kalagayan nito dahil hindi na siya makatayo, hindi ito makagalaw, hindi niya maidilat ang kanyang mata at ang tanging nararamdaman lamang niya ay ang napakatinding sakit sa kanyang buong katawan na para bang nasusunog ito at matinding pagsusuka. Nanatiling ganito ang kondisyon ni Peggy, wala itong magawa kundi maiyak sa kanyang kama at magtakip ng unan sa kanyang mukha at isigaw ang kanyang nararamdamang sakit. Isang linggo matapos magkasakit si Peggy, October 30, ay nagpasya ang pamilya ni Peggy na dalhin na ulit siya sa ospital dahil makalipas ang 10 araw matapos niyang unang maramdaman ang sakit na ito ay hindi na siya makagalaw at makapagsalita. Dahil bingi ang kanyang magulang, marunong si Peggy ng sign language at ito na lamang ang kanyang nagawa ng mga panahon na iyon upang masabi ang kanyang nararamdaman dahil hindi na niya maibuka ang kanyang mga bibig. Sa ospital, kahit hindi nila alam ang totoong sakit ni Peggy, ay pinilit gawin ng mga doktor ang lahat ng magagawa nila upang mabawasan ang sobrang sakit na dinadanas nito. At sinimulang ulitin uli ang mga test sa kanyang dugo at nagbabaka sakali na may makita ng resulta sa kondisyon ni Peggy. Ngunit pareho lamang sa una, kung hindi negative ay normal lahat ng resulta ng test. Nagsagawa din ang mga doktor ng toxin test sa kanya dahil inisip nila baka aksidente ay may nakain si Peggy na lason na hindi niya alam. Kaya ginawa pa din ng mga doktor lahat ng test na pwede nilang gawin, ngunit lumabas din ang resulta na negative lahat. Mas naging malungkot ang sitwasyon ng buong pamilya dahil ilang oras lang matapos madala si Peggy pabalik ng ospital ay naging masama na din ang pakiramdam ng anak ni Peggy na si Dwayne at ang kanyang stepson na si Travis, ang anak ni Pai. Silang dalawa ay dinala na din sa ospital dahil sa sakit na may parehong sintomas tulad ng kanilang mama. Sila ay nagsusuka, nagpakita ng chest pain at matinding pananakit ng katawan. Ngayon, 3 na silang mag-iina ang nakaratay sa kama ng ospital, nag-aantay ng sagot mula sa mga doktor. Si Dr. Robert Van Hook, isang infectious disease specialist, ay naalarma sa paglalagas ng buhok ni Peggy. Napansin ng doktor na halos kalahati na ng buhok ni Peggy ang nalalagas. Ang kanyang buhok ay mabilis na nauubos at natatanggal sa kanyang ulo. Dahil sa obserbasyon ng doktor na ito, ay naalala niya ang isang uri ng kemikal noong nag-aaral pa lamang siya. Dahil senyales ito na isang tao ay nalalason. Isang lason na hindi regular na ginagawa sa toxin test sa mga ospital at sa libro lamang niya nakita at napag-aralan. Kahit may pagdududa ay pinagawa ni Dr. Van Hook ang pag-test sa dugo ng mag-iina at ito ay ang thallium poisoning test. Ang thallium ay isang kemikal na ginagamit sa rat poisoning, ngunit ito ay mahigpit na pinagbawal ng batas, kaya ito ay banned simula noong 1972 pa, dahil sa sinasabing napakatinding epekto nito maging para sa mga daga at lalong-lalo na kung ito ay may ingest ng tao. Maaaring maparalyze o mamatay kung ito ay mapapasok sa katawan ng tao at walang mabilisang lunas o gamot kapag nalason gamit ang thallium. Ngunit kung malalaman kaagad ay maaaring linisin ng katawan mula sa lason na ito at unti-unti maaaring malis ito sa sistema. Nang matapos matest sa thallium poisoning ang mag-iina ay nakumpirma ang obserbasyon ni Dr. Van Hook. Dahil positive ang 3 sa thallium poisoning, ang lubhang kinabahala ng buong ospital. Sa dugo ni Peggy ay nakakuha sila ng 50 times na dami ng thallium na maaaring ikasawi ng isang tao, habang ang 2 anak nila ay halos 20 times ng dami ng thallium sa kanilang sistema. Malungkot man ang mga doktor, ay kailangan nilang ipaalam sa pamilya ang totoong kondisyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Kailangan din ang ipagtapat kay Peggy ang totoong kalagayan nito. Dahil 10 araw na ang lason sa katawan ni Peggy ay kumalat na ito sa buong katawan niya at wala nang magagawa pa ang mga doktor sa kanyang kondisyon. At kalaunan, siya ay masasawi dahil sa lason na ito. Nag-iyakan ang pamilya sa kondisyon ni Peggy at sinabi ng mga doktor na gagawin naman nila ang lahat para sa kanyang 2 anak upang sila ay mailigtas. Matapos nito, October 31 ay tuluyan nang nakoma si Peggy at nilagay sa intensive care unit ng ospital. At ang mga doktor ay nagsimula na sa proseso ng paglinis o pag-alis ng lason sa katawan ng 2 binata. Ang anak ni Peggy na si Dwayne ay na-confine sa ospital ng mahigit 2 buwan,
hanggang sa tuluyang maalis ng mga doktor ang lason sa kanyang katawan at nakapag-full recover. Habang si Travis naman ay mahigit kalahating taon o 6 na buwan na nakaratay sa ospital habang siya ay patuloy na ginagamot upang maalis ang lason sa kanyang katawan. At nakapag-full recover din naman ito, ngunit hindi na siya makakapaglakad ng normal tulad ng dati. Kahit nangihina pa ang katawan ni Dwayne ay pinilit nito ang kanyang mga doktor at nurse na ilagay siya sa wheelchair upang mapuntahan niya at makita niya ang kanyang ina sa huling pagkakataon. At hindi naging handa ang kalooban ni Dwayne sa kanyang mga nakita. Hindi nagtagal at wala nang nagawa ang pamilya ni Peggy kundi alisin sa life support ang kanilang ina. Simula ng araw na iyon ay hindi na muli pang nagising si Peggy at siya ay namatay noong March 3, 1989. Si Peggy ay nasawi nang walang kalaban-laban at siya ay 41 years old lamang noong mga panahon na iyon. Dahil sa pangyayari sa mga anak ni Peggy at ang pagkasawi ni Peggy sa lason, ay agad-agad naman ito nireport ng mga doktor sa mga pulis. Dahil sa pagkamatay ni Peggy, ang kaso ay naging homicide. Ang pamilya ni Pai ay umalis na sa kanilang bahay, ganoon din ang mga anak ni Peggy kaya ang kanilang bahay sa Alturas ay naging abandoned na. Sino ang gumawa ng panglalason kay Peggy at sa kanyang pamilya? Kahit clueless ang mga pulis kung saan magsisimula, ay hindi sila nag-aksaya ng oras upang maimbestigahan ang kaso ni Peggy. Si Detective Ernie Mincy ay nag-assign ng mga pulis upang balikan ang lahat ng lugar na pinuntahan ng pamilya. Ngunit walang trace ng thallium silang nakita kaya sa bahay nila Peggy napunta ang pansin ng mga pulis. Hindi naman sila nabigo dahil sa napakadaming items na kanilang sinuri. Out of 400 specimens ay isang karton ng Coca-Cola soft drinks na naglalaman ng 6 na bote at 3 sa mga bote ito ay mukhang hindi pa nabubuksan ang nagpositibo sa lason na ito. Nagdulot ito ng matinding takot sa publiko na baka may iba pang maging biktima ng lason. Kaya't agad na nagpaliwanag ang Coca-Cola office sa Florida upang masabi sa publiko na ang kanilang produkto ay safe at ligtas dahil imposible matamper ang kanilang mga soft drinks. Ang mensahe na ito mula sa pamunuan ng Coke ay sinang-ayunan naman ng mga pulis. Ayon sa FBI, nang siyasatin nila ang 3 bote ng soft drinks na mukhang hindi pa nabubuksan, ay huling-huli sa kanilang lab test ang mga microscopic na gasgas sa mga takip ng Coke na senyales na ang boteng ito ay nabuksan na at isinarado lang ulit upang magbukang bago. Ang 3 bote na may laman ng soft drinks ay mayroong halos tigdi 1 gramo ng thallium na maaring makapatay na isang malusog na adult. Dahil dito, kinumpirma ni Detective Mincy na si Peggy at ang kanyang pamilya ay target ng salarin na may gawa sa krimen. Ang thallium ay walang lasa, walang amoy at madaling matunaw sa kahit anong liquid na ipanghahalo dito. Ngunit kung ito ay ihahalo sa soft drinks ay mag-iiba ang kulay ng inumin. Ito ay tatapon at mag-iiwan ito ng latak sa ilalim ng mga bote. Kaya ang maselan at matagumpay na pagkakahalo ng thallium sa 3 bote na sinuri ng FBI ay nagpapatunay na may alam sa chemistry ang salarin dahil nagawa niyang halos walang pagbabago ang mga nasabing soft drinks. Sa mga ganitong krimen, ang asawa ang unang-unang laging iniimbestigahan. Ngunit nang lumabas ang lab test ni Pai at ang buo nilang pamilya, maging ang 2 years old na apo ni Peggy ay positibo sa lason na thallium. Kaya mabilis na inalis ng mga pulis si Pai sa person of interest na pinagtibay din ng ebidensya na hindi siya ang posibleng suspect dahil wala din daw access si Pai sa thallium na mahigit na pinagbabawal ng batas. Ang buong pamilya ni Pai at maging si Pai ay mabilis naman nagamot ng mga doktor dahil mababang bilang lamang ng thallium ang nakita sa kanilang mga katawan. Samantala, minabuti ni Detective Mincy na tignan ang anggulo na merong tao na may galit sa kanilang pamilya o posibilidad na meron silang kaaway kaya nangyari ang panglalason. Walang matandaan na kaaway ang buong pamilya ni Pai at Peggy, ngunit ayon kay Dwayne, anak ni Peggy, may isang insidente na nagalit umano ang kanilang kapitbahay. Ito ay dahil sa malakas na ingay ng radyo at TV nila. At dahil dito, agad naman humingi ng pasensya ang magkakapatid at sinabi na hindi na ito mauulit pa. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman, ay nagtanim pala ng galit ang kanilang kapitbahay
na magiging sanhi ng matinding paghihiganti. June 14, 1988, 4 na buwan bago malason si Peggy, ay nakatanggap ng death threat ang pamilya ni Pai, ngunit ito ay binaliwala lang nila at sinabi ni Pai na pagkalipas naman daw ng 2 linggo ay buhay pa silang lahat. You and all your so-called family have 2 weeks to move out of Florida forever, or else you all die. This is no joke. Matapos matanggap ang death threat ay misteryosong namatay ang 2 aso nila Pai sa magkasunod na linggo at sila ay naglagas ng kanilang mga balahibo na halos maikukumpara sa paglalagas ng mga buhok ni Peggy nung siya ay nasa hospital pa. Sinabi ni Detective Mincy na posible na nilason muna ng salarin ang 2 family dogs bago sinagawa ang krimen sa buong pamilya. Ang nakakatakot na death threat na ito ay naka-address kay Pai Carr na mali pa ang spelling sa kanyang pangalan. Ayon sa mga pulis, nais ng suspect na umalis ang buong pamilya ni Pai at Peggy sa kanilang bahay at dahil hindi sila umalis, kaya ginawa ang panglalason sa kanila. Nagsimula ng magbahay-bahay ang mga pulis upang maghanap pa ng mga ebidensya para sa kaso at nang interviewin ni Detective Mincy ang ilan sa mga kapitbahay nila Peggy ay isa lamang ang kanyang tanong. Sino sa tingin mo ang gustong manglason sa pamilya nila Peggy at Pai? At ang karaniwang sagot ng mga kapitbahay ay, I don't know. Ngunit nang interviewin ni Detective Mincy ang kapitbahay na nakasagutan nila Dwayne kung bakit may gusto manglason sa pamilya nila, ay iba ang sinagot nito. Someone wanted them to leave. Parehong-pareho sa motibo na nakasulat sa death threat na natanggap ng pamilya na tanging mga pulis lamang ang nakakaalam. Ang kapitbahay na nakaaway nila Dwayne ay si George Trepal, isang IT programmer na isang self-taught chemist at may asawa na doktor na si Diana na may master's degree din sa chemistry. Tumaas ang hinala ni Detective Mincy nang lumabas sa investigasyon na ang mag-asawang ito ay member ng Mensa. Ang Mensa ay isang elite na grupo ng mga taong may pambihirang matataas na IQ. Tugma sa profile ng suspect na ginawa ng mga pulis na hindi ordinaryong tao ang maaaring makapaghalo ng chemical na thallium sa soft drinks, kaya ang hinahanap nila ay isang tao na may mataas na kaalaman sa chemistry or chemicals. Wala nang duda sa isip ni Detective Mincy na si George ang kanilang main suspect dahil na-discover nila na si George ay may direktang akses sa laso na thallium. May criminal history si George dahil minsan na itong nakulong at naparol sa kaso ng pagiging chemist sa illegal na laboratory sa paggawa ng drugs na amphetamine na may halong thallium. Dahil alam ni Detective Mincy na hindi basta-basta ang kanilang suspect, kaya ginawa ng mga pulis ang isa sa pinakadelikadong misyon, at ito ay ang maglagay ng isang undercover detective sa paligid ng mag-asawang George at Diana. Si Susan Gorek ang na-assign sa kaso, isa siyang detective na may asawa at 2 anak. Siya ay nag-undercover sa pseudonym na Sherry Gwynn at nagpanggap bilang isang victim ng domestic violence at tumakas mula sa Texas upang makalayo sa kanyang asawang mapang-abuso at nagpanggap din siya bilang member ng Mensa, ang society ng mga taong may matataas na IQ levels. Hindi naging madali ang misyon na ito dahil sa una, 1 linggo lamang ang kanilang initial na deadline hanggang naging ilang buwan, hanggang naging mahigit 1 taon. Sa tagal ng pagpapanggap ni Susan Gorek ay dumating sa punto na natakot na ito para sa kanyang sariling kaligtasan dahil alam niya na isang pagkakamali ay posibleng siya naman ang lasunin at gawan ng masama ng kanilang suspect. Sinasabing noong April 14, 1989, sinimula ng misyon ng unang pagtatagpo ni Detective Susan Gorek at ng mag-asawang George at Diana sa elite na grupo na Mensa. Ang mga members ng Mensa ay may paboritong activity at ito ay ang murder mystery game, kung saan ang host ay gagawa ng roleplay game na huhulaan naman ng iba pang mga kagrupo. Ang misyon ay mahulaan ng mga members paano namatay ang biktima sa palaro. At sakto ang host ng buwan na iyon ay ang mag-asawang George at Diana. Dito pumasok si Susan Gorek bilang si Sherry Gwynn at wala siyang ginawa kundi i-feed ang ego ni George at Diana kung gaano sila katalino, kung gaano sila kagaling at kung paano nila naisip ang mystery murder case na kanilang ginawa. Walang duda sa mga pulis lalo na kay Detective Gorek na ang mag-asawa nga talaga ang kanilang suspect
dahil sa mystery game na kanilang ginawa ay kapareho sa krimen naman nang nangyari sa buhay ng pamilya nila Peggy. Narito ang ilang bahagi ng article na sinulat ng mag-asawa sa murder mystery game ng Mensa. When a death threat appears on the doorstep, prudent people throw out all their food and watch out what they eat. Neighbor's way of saying, I don't like you, move or else. Ito naman ang highlight ng death threat na natanggap ng pamilya nila Peggy. Have 2 weeks to move out of Florida forever or else you all die. Ang sagot naman ni George sa interview niya kay Detective Mincy, someone wanted them to leave. Mabibigat man ang mga impormasyon na ito ay hindi pa din sapat na ebidensya na ang mag-asawa nga ang mga salarin. Kaya nang mag-decide na lumipat sa bagong bahay ang mag-asawang George at Diana sa Sebring, ay pinilit talaga ni Susan Gorek na makumbinsi ang mag-asawa na payagan siyang umupa sa kanilang lumang bahay. At nagtagumpay nga si Detective Gorek sa kanyang misyon. Siya ay pinayagan na mag-rent sa bahay ng mag-asawa at ito ay ang bahay malapit sa tirahan nila Peggy at Pai. Nang magkaroon na ng susi, si Detective Gorek sa bahay nila George ay nagpunta siya kaagad doon kasama ang madaming pulis at investigador upang masimulan na nila ang pagkalap ng direktang evidence na mag-uugnay kay George at Diana sa kaso ni Peggy. Napakadaming bote ng samples ang kanilang nakita, bottle sealer at isang journal na naglalaman ng facts tungkol sa thallium na may fingerprints ni George. Ngunit ang pinakaimportante ay ang isang bote na hinihinala ng mga pulis na may thallium. Ang lahat ng mga ito ay dinala sa laboratory upang matest. Habang inaantay ang results ng lab test ng mga evidence ay nagpatuloy pa din si Detective Gorek sa pagpapanggap bilang si Sherry Gwynn at sinetap niya si George na kunwari ay may dalawang detective na naghahanap kay George na nagpunta sa kanilang bahay. Para sabihin ni George na may galit ang tao na posibleng nanglason sa pamilya ni Peggy ay isang crucial information na para sa mga pulis ay tanging salarin lamang ang makakaalam. Bago maghiwalay ng landas si Susan at George, ay ilang beses niyaya ni George si Susan na pumasyal sa kanilang bagong bahay sa Sebring. Ngunit tumanggi si Susan at ito na ang huling beses na nagpanggap si Susan bilang si Sherry Gwynn. Dahil ang sumunod nilang pagkikita ay sinabi na niya kay George na siya si Susan Gorek at siya isang undercover detective. Sa pagtanggi ni Susan kay George na mamasyal sa kanilang bagong bahay, ay nakaiwas si Susan sa tiyak na kapahamakan. Paano kaya kung sumama si Susan noong araw na iyon? Ano kaya ang posibleng gawin ni George sa kanya? April 4, 1990, lumabas na ang lab test ng mga bote na nakuha sa bahay nila George at positibo ito sa thallium-1 nitrate. At ito din ang mismong lason na nakuha sa bote ng coke sa bahay nila Peggy at sa mga katawan ng biktima. April 5, 1990, kinabukasan ay agad na inaresto si George sa kanyang bagong bahay sa Sebring at nakakatakot na nadiskubre ng mga pulis sa bagong bahay ni George ay isang secret room na soundproof at selyado. Walang doorknob na pinto at meron itong kama na may mga gamit para sa pang-torture. Ang suspetsa ng mga pulis kung sumama si Susan sa bagong bahay ni George ay baka siya ang sumunod na biktima nito. Buti na lamang ay naging mahagap si Susan sa mga kilos ng kanilang suspect. January 1991, 2 taon nang nakalipas matapos bawian ng buhay si Peggy sa ospital ay umusad na ang kaso laban kay George Trepal. Ayon sa prosecutor ay masyadong mataas ang tingin ni George sa kanyang sarili na ang simpleng malakas na sound ng radyo at TV ay dahilan na upang pumaslang at magpahirap sa ibang tao na tingin niya ay mas mababa sa kanya. Sa ibang banda, may mga argumento din na lumabas sa korte na ginawa daw ito ni George upang mapagbigyan ng kanyang asawa dahil si Diana daw mismo ang nakasagutan nila Dwayne noong araw na iyon. Tumanggi mag-plea ng guilty si George Trepal para sana maiwasan ito ang death penalty at sa halip ay pinili na magkaroon ng trial sa korte para sa kanyang mga kaso. March 16, 1991, siya ay nahatulan ng korte na guilty sa kanyang mga kasalanan na premeditated murder at attempted murder. Guilty din siya sa kaso pati ang paglagay sa kapahamakan sa 2 years old na apo ni Peggy. Wala namang ulat kung siya ay naparusahan din sa pagkakasawi ng 2 aso nila Pai. Si George Trepal ay nahatulan ng death sentence
nung araw na iyon. Sa ngayon, siya ay buhay pa at kasalukuyan nasa death row. Ang asawa ni George na si Diana ay hindi nakasuhan sa krimen na ito at nakipag-divorce kay George kinalaunan. Si Diana, ayon sa ulat, ay napag-alaman na noong 2018 ay nasawi dahil sa stroke. Sa matyagang dedikasyon at determinasyon ng mga pulis, lalong-lalo na si Detective Susan Gorek, upang mahuli ang pumaslang kay Peggy kahit pa nilagay nito sa alanganin ang kanyang sariling buhay, ay tunay na kahanga-hanga at dapat bigyan ng parangal. Si Detective Susan Gorek at si Jeffrey Good ay sumulat ng isang libro tungkol sa kasong ito na may title na Poison Mind. Si Dwayne ay patuloy na nangungulila sa kanyang ina, ngunit sa paglipas ng panahon, ginamit niya ang experience na ito upang maging mabuting ama at maibigay sa kanyang sariling anak ang pagmamahal na labis niyang hinahanap sa kanyang mama na maagang pumanaw. Si Dwayne at ang kanyang mga kapatid, maging ang kanyang buong pamilya, ay lumaban at bumangon mula sa trahedyang ito, at baon nila sa kanilang mga puso ang pagmamahal ng kanilang pumanaw na ina. At dito na po nagtatapos ang ating istorya. Sa inyong opinyon, tama ba ang hatol para kay George Trepal? Sa inyong palagay, wala nga ba talagang kinalaman si Diana sa kaso? Share your comments below at kung mahilig ka sa mga ganitong content, ay huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Marami pong salamat at hanggang sa muli.